Happy Friday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Nalusaw na nga po itong minomonitor natin na si dating bagyong Salome na naging low pressure area. As of 8 in the morning, nalusaw na po siya. No? So hindi na ito nakakaapekto at naging remnants na lamang na tinatawag. Samantala, patuloy pa rin ang mga paulan sa malaking bahagi po ng ating bansa dahil sa iba't ibang weather systems. Kung dito po sa may Palawan, malaking bahagi ng Mindanao and Visayas, asahan pa rin ang epekto ng Intertropical Convergence Zone or ITCZ. Ito pa rin yung linya kung saan nagtatagpo ang hangin mula sa may Northern Hemisphere and Southern Hemisphere. Yung hangin po galing sa may Northern Hemisphere, we pertain that as the easterlies o yung hangin po galing dito sa may silangan na siyang nagdadala naman ng mga pag-ulan lalo na sa may silangang parte po ng Luzon at mga localized thunderstorms naman sa ilang bahagi pa ng Luzon. At sa may extreme northern Luzon, andyan pa rin yung linya kung saan nagtatagpo yung easterlies na mainit na hangin at yung malamig na amihan or northeast monsoon na nandun po sa may parting Taiwan. So pag nagbanggaan po yung mainit at malamig na hangin, nagre-resulta po yan sa pamumuo ng mga clouds. Ito po yung tinatawag natin na shear line. At itong shear line ay minsan po nagdadala rin ng malalakas at tuloy-tuloy ng mga pag-ulan. Sa ngayon po, nandun siya sa may Batanes. But in the coming days, sa pagbaba at paglakas pa ng high pressure area dito sa may mainland Asia, ay siyang lalakas din po yung hanging amihan at possibly bababa pa itong shear line. Kaya possible na tayo magkaroon ng onset or pagsisimula ng amihan season or northeast monsoon pagsapit po early next week or as early as Monday. So lagi tumutok sa ating mga updates. Base naman sa ating latest satellite animation, meron tayong mga cloud clusters or kumpol na ulap na siyang namamataan dito po sa may parting timog na bahagi ng Sulusi. Plus dito rin sa may far east of Mindanao, yan po mga kumpol ng ulap or cloud clusters ay dahil sa ITCZ po, no? At hindi pa rin natin inaalis yung tsansa na beyond this cloud clusters, may mabuo po na low pressure area. So possible or so patuloy lamang na magantabay sa ating mga updates. Pinakamataas ang tsansa ng mga pag-ulan simula po ngayong hapon hanggang bukas ng madaling araw. Dito pa rin sa may Southern Palawan, Zamboanga Peninsula, bahagi pa ng Bangsamoro Region at yung mga nearby provinces, kagaya ng Misamis Occidental, Sultan Kudarat, dito rin po sa may Sarangani, hanggang dito sa may Siquijor and Negros Occidental. Bukas naman po araw ng Sabado, October 25, asahan naman sa malaking bahagi ng Luzon ang epekto ng easterlies, maliban na lamang dun sa may extreme northern Luzon, may epekto naman ng shear line. So sa Batanes and Babuyan Islands, mostly cloudy skies, may tsansa ng mga pag-ulan bagamat hindi kasing dalas as today. Asahan yung mga kalat-kalat lamang ng mga light to moderate rains and isolated thunderstorms doon. Habang ang natitirang bahagi ng Luzon, umaga pa lamang meron ng mga kaulapan sa may eastern sides, kabila ng Aurora, Quezon at maging dito sa may Camarines Provinces and Catanduanes. Yan po ay dahil sa easterlies, may tsansa na rin po ng kalat-kalat na ulan and mga thunderstorms. Habang for the rest of Luzon, and that includes Metro Manila, partly cloudy to cloudy skies pa rin, kagaya po ngayong araw, at sasamahan pa rin yan ng medyo mainit po na tanghali at sa dakong hapon hanggang sa gabi, andyan muli ang mga isolated rain showers or thunderstorms. For Metro Manila, mainit pa rin po, posible hanggang 33 degrees pagsapit po bukas ng tanghali, gayon din sa may Tuguegarao City, habang presko pa rin po sa mga mamamasyal po sa Baguio City by tomorrow mula 17 to 24 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan at mamamasyal po sa lalawigan ng Palawan, asahan pa rin po ang makulimlim na panahon for most of the day. Epekto pa rin yan ng ITCZ, nasasamahan pa rin po ng kalat-kalat na ulan, mga light to moderate rains and thunderstorms. Mag-ingat din po sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa, knowing na ilang araw na po na inuulan doon sa may parting Palawan. Sa may Visayas naman po, pinakamataas ang chance ng ulan sa maga pa lamang. Dito po sa may eastern portions, lalo na sa may northern Samar and eastern Samar, makulimlim na ang panahon pero mas dadalas ang mga pag-ulan pagsapit ng tanghali hanggang sa gabi. Epekto po yan ng ITCZ or yung salubungan nga ng hangin. Dito naman sa natitirang bahagi ng Visayas, partly cloudy to cloudy skies pa naman sa umaga hanggang tanghali, and then sa dakong hapon hanggang sa gabi nandyan muli ang mga kalat-kalat ng mga pag-ulan. Pag may mga thunderstorms, posible pa rin ang mga biglaang flash floods or landslides. And make sure po na meron tayong dalang payong at makinig sa advisories and warnings ng Pag-asa. Temperatura natin sa may Palawan mula 26 to 31 degrees, habang posibleng umakyat sa 32 degrees ang maximum temperature sa may Cebu City. At sa ating mga kababayan po sa Palawan, umaga pa lamang, mataas na ang tsansa sa bahagi po ng Zamboanga Peninsula, itong timog na bahagi ng Zamboanga del Norte and Zamboanga City, may mga light to moderate rains. On the other side, dito sa may parting Caraga and Davao Region, bago magtanghali, may mga pag-ulan na pong aasahan, epekto pa rin ng ITCZ, habang ang natitirang bahagi ng Mindanao sa umaga hanggang tanghali, partly cloudy to cloudy skies. Then sa dakong hapon hanggang sa gabi, may tsansa pa rin ng kalat-kalat na ulan and mga thunderstorms dito po sa malaking bahagi ng Mindanao dahil pa rin yan sa ITCZ. So make sure na mayroon pong dalang payong at mag-ingat din sa baha at pagguho ng lupa.
Temperatura natin sa may Zamboanga City and Davao City, posible hanggang 32 degrees Celsius. At para naman po sa ating lagay ng karagatan hanggang sa weekend, wala tayong ine-expect po na pagtaas ng gale warning or babala sa mga delikadong alon. Make sure lamang po na ating mga mangingisda dito sa may extreme northern Luzon and Ilocos region, mag-ingat po sa mga maalong karagatan, posible pa rin umakyat sa more than 3 meters, na siyang delikado pa rin for small sea vessels. Habang natitirang baybayin ng ating bansa in the coming days, usually mga kalahati hanggang 1 metro ang taas ng mga alon, malayo sa pampang, pero posible pa rin kapag may mga thunderstorms, hihigit po yan ng 2 metro dahil sa malakas na ulan at malakas na hangin. As a result, nagkakaroon ng mataas na mga pag-ulan. At para naman sa lagay pa ng ating karagatan or para sa lagay ng ating panahon, sa susunod pa na 3 araw hanggang early next week, ine-expect pa rin natin yung mga pag-ulan dahil sa iba't ibang weather systems kagaya po ng shear line dun sa may northern Luzon, dito po sa natitirang bahagi ng Luzon dahil sa easterlies, at sa Visayas, Mindanao, and Palawan dahil naman sa intertropical convergence zone pa rin or worst case scenario, pamumuo ng low pressure area embedded dun sa ITCZ. So dito sa Luzon, pagsapit po ng Linggo at Lunes, pinapayuhan pa rin ng malaking bahagi ng Luzon na magbaon po ng payong dahil asahan yung mataas na tsansa ng ulan, lalo na sa mga areas po kagaya ng Cagayan Valley, from Batanes, down to Isabela, Quirino. Meron po dyan possible na shear line or yung banggaan ng mainit at malamig na hangin. Dito sa parting Aurora, Quezon and Bicol region, mataas din po ang tsansa ng pag-ulan sa Sunday at sa Monday dahil naman yan sa easterlies o yung mainit na hangin galing sa may silangan, at sa natitirang bahagi ng Luzon, kabilang po ang Metro Manila, affected pa rin po nung easterlies kahit asahan yung bahagyang maulap at minsan maulap na kalangitan na sinasamahan pa rin ng pulupulong pag-ulan. Then pagsapit po ng Tuesday, October 28, mababawasan yung mga pag-ulan sa eastern sides, pero dahil sa easterlies, magiging mainit at malinsangan at posible pa rin ng mga pulupulong pag-ulan or pagkidlat pagkulog. Sa ating mga kababayan po sa Visayas, asahan po na sa linggo, mataas pa rin po ang tsansa ng mga pag-ulan, no? At minsan lumalakas po ito at dumadalas pagsapit po ng hapon hanggang gabi dahil pa rin yan sa ITCZ. So pinakamaapektuhan yung mga nasa eastern sides po ng Visayas, mag-ingat pa rin sa banta ng baha at landslides, at laging tumutok sa ating mga rainfall advisories and heavy rainfall warnings. Then pagsapit po ng Lunes at Martes, may ilang lugar pa rin na mas madalas sa mga pag-ulan kagaya dito sa parte po ng Panay Island, Guimaras, and Negros Island region. Habang natitirang bahagi po ng Visayas, mag-improve yung weather, partly cloudy to cloudy skies for most of the day at sasamahan pa rin yan ng mga pulupulo or saglit lamang na pag-ulan. At sa ating mga kababayan po sa Mindanao, kagaya dito sa Visayas, pagsapit po ng linggo, maulang panahon ang iiral po sa malaking bahagi nito at madalas din ang mga thunderstorms kaya't mag-ingat din sa banta at banta ng baha or pagguho ng lupa at yung ating mga kailugan, posible rin po umapaw. Dahil ilang araw na rin po na nagkakaroon ng mga pag-ulan doon dahil sa ITCZ. Then pagsapit po ng Lunes at Martes, pinakauulanin po yung western sections itong Zamboanga Peninsula, Misamis Occidental, and Bangsamoro region, mataas ang tsansa ng mga pag-ulan dahil sa ITCZ, habang natitirang bahagi ng Mindanao, partly cloudy to cloudy at may tsansa pa rin po ng mga isolated rain showers or thunderstorms. Ang ating sunset, 5:31 ng hapon mamaya, at ang sunrise bukas, 5:50 ng umaga. Ang ating low tide ay magsisimula po bukas, 7:08 in the morning at negative 0.11 meter. Habang ang high tide naman bukas ay 11:24 pa ng gabi at higit 1 metrong taas ng mga tide po. At yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ako muli si Benison Estareha na nagsasabing sa anumang panahon, Pag-asa magandang solusyon. Happy weekend po!